Pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan, betrayal of public trust, yan ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ito ang dahilan kung bakit dapat siyang ma-impeach. Sigurado na ba talaga kayo na gusto niyong ma-impeach itong si PBBM? Alam naman natin na ang papalit dito, si VP Sara Duterte. Isa rin po sa ayaw ninyo na maupo sa pwesto itong si VP Sara Duterte. Kaya yan po yung isa sa malaking katanungan ngayon, kung ang layunin ba talaga ng impeachment laban dito sa Pangulo ay makatotohanan. Yung tipong hindi sarsuela lamang. Like father, like son. Sa magandang araw po sa atin mga kababayan, at ito meron na naman po tayong balita ngayon na kalap mga kababayan. Ito yung pagdinig sa impeachment laban po kay Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So bago natin ipagpatuloy ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. So sa video na to mga kababayan, maririnig po natin dito ang Makabayan Black na dinastify po o kung ano nga ba yung basihan nila para ma-impeach po itong Pangulo. Pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan, betrayal of public trust, yan ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ito ang dahilan kung bakit dapat siyang ma-impeach. Nakapaloob sa impeachment complaint na aming inendorso ang buong katotohanan na magtatahi at magbibigay linaw kung bakit sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangyari ang pinakamalaganap, sistematiko at sentralisadong paglimas ng pondo sa kaban ng bayan sa kasaysayan ng Republika mula nang mapatalsik ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 na naitala sa Guinness Book of World Records dahil sa ill-gotten wealth. Following in the footsteps, like father, like son. Ayan, yung like father, like son mga kababayan, naalala ko yung sinabi rin ni Atty. Roque at ni Atty. Mike Operario na kung ano yung nangyari kay PBBM ngayon, ganun din po yung nangyari doon daw sa tatay niya. Sa unang 3 taon ng Administrasyong Marcos Jr., daan-daang bilyon ang pondong sangkot sa flood control corruption scandal. Nangyari ito hindi dahil sa kanya-kanyang diskarte ng ilang mga tiwaling opisyal ng DPWH, mga ganid na kontraktor at ilang korap na senador at kongresista o ng mga nasa ibaba, paligid at katabi ng Pangulo habang siya'y walang kabuwang-buwang at namulat na lamang sa katotohanan nitong SONA 2025 na may corruption pala sa gobyerno niya. Siya nga yung naglantad, di ba? Sabi nga ng mga vlogger na dumidepensa dito kay BBM, siya daw di umano ang naglantad ng flood control issue o corruption po dito sa Pilipinas. Nako po. Nangyari ito dahil pinahintulutan ni Pangulong Marcos Jr. na maging opisyal na patakaran ang pagpaparte ng DPWH budget sa mga opisyal ng Malacanang, Senado at Kongreso, yung tinatawag na allocables at non-allocables, para pagkakitaan ng mga kickback na tinatawag na ngayong commitment o advance. Ang pondong publiko napunta sa pansariling pakinabang. Yan ang unang pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin napanagot kung sino talaga yung pinaka-mastermind dito. Kaya naman makikita natin yung taong bayan ay talagang galit na po sa pamahalaan. Hindi pa nabusog sa pondo ng DPWH, kaya nangyari sa ilalim ni Pangulong Marcos ang walang kapantay sa kasaysayan na paglobo ng unprogrammed appropriations. Ayon sa batas, tanging ang Pangulo ang may kapangyarihang mag-approve sa paggamit at pag-release ng pondo mula sa unprogrammed appropriations. Ginamit niya ang kanyang discretion para aprubahan ang 213 billion na dagdag na proyekto ng DPWH kasama ang 111 billion para sa flood control na pawang napunta sa corruption. Mas masahol pa, pinahintulutan niya at hindi pinigilan ang pagkuha ng 90 billion na pondo ng PhilHealth para gamitin sa infrastructure, bagay na tahasang labag sa sin tax law at dineklarang iligal mismo ng Korte Suprema. Pondo para sa kalusugan, dinala sa kurakot. Yan ang ikalawang pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Ngunit, hindi lang command responsibility o sin of omission ang kasalanan ng Pangulo.
direktang nag-utos siya ng hindi bababa sa 100 billion na insertion sa 2025 budget at tumanggap ng hindi bababa sa 8 billion na kickback. Saan ginamit ang pera? May bahaging napunta sa personal, ngunit ang kalakhan ginamit para sa eleksyon. Ito ang sekreto sa likod ng pagbaha ng pera sa panahon ng eleksyon. Pera ng taong bayan, ginawang kickback mula sa kontraktor, pinambili ng boto para manalo at umulit ang siklo. Maalala natin noong nakaraang eleksyon 2025, ilan lang ang nanalong kandidato ng ating Pangulo. Ganyan mismo ang ginawa ng Pangulo. Ito ang pinakadirekta at masahol na pagtataksil ni Pangulong Marcos Jr. sa tiwala ng bayan. Sa mga tagapagtanggol na nagsasabing siya nga ang unang naglantad ng flood control scam, paano mong sasabihin sangkot at pasimuno siya? Ito, sa mga BBM vlogger na nagsabi na siya daw mismo ang naglantad nitong mga issue, no, sa korupsyon dito sa bansa natin. Sabi ng mga nagrarally, Marcos, Duterte, walang pinag-iba. May batayan yan. Si Duterte may tokhang na kumitil sa libong buhay at may peking gera kontra droga na tumarget sa ilang drug lord. Yung pala, pangunahing protektor, si Duterte ng sarili niyang mga drug lord. Habang pumusturang numero 1 kalaban ng droga. Si Pangulong Marcos naman, tinokhang ang bilyones na pondo ng taong bayan at naglinsad ng peking gera kontra korupsyon. Kung sa Ito yung sinasabi natin hanggang ngayon, wala pa ring resulta doon sa mga hearing nila, no? Yung ICI na yan, wala ang nangyari din. siya ang bida, habang dinidiinan ang ilang korap, ngunit pinoprotektahan ang sarili at ang pinakamalapit niyang mga nandambong. Sufficient in form and substance ang complaint na aming inendorso. Wala tayong nakikitang dahilan para ibasura ng komiting ito sa napakaagang yugto at hindi pa abutin sa hearing. Nariyan lang sa tabi, nakatago sa publiko ang dalawang opisyal na merong mga resibo at ledger na magpapatunay sa direktang papel ng Pangulo, pagtanggap niya ng kickback at kung paano ginamit at saan napunta ang pondo. Maaari silang pasalitain sa pagtuloy-tuloy ng impeachment proceeding na ito. Tinutukoy ko sina former Executive Secretary Lucas Bersamin at Undersecretary Adrian Bersamin. Ito ang buong katotohanan. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pinakamalaking isda sa flood control corruption scandal. Nako, ayan na mga kababayan, no? Sinabi na nitong makabayan black na si PBBM daw po ang pinakamalaking isda di umano. Ginawa niyang command center ng organized plunder ang Malacanang. Inagaw niya ang pondo para sa kalusugan ng mamamayan, para sa kickback ng ilan at direktang nag-utos ng 100 billion pisong insertion para tumanggap ng kickback. Malubhang pag-abuso ito sa kapangyarihan ng pagkapangulo at pagtaksil sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng mga Pilipino. Dapat siyang ma-impeach. Maraming salamat po, Madam Chair. So mga kababayan, ayan, narinig na po natin itong pahayag po ni Representative Anthony Tenyo ng Makabayan Black patungkol nga po dito sa impeachment no laban po sa ating Pangulo. Ayan, kung may komento po kayo o opinion, comment nyo lang po dyan sa baba. Maraming salamat po.